Kabanata 4 Hindi palalampasan ang anumang paglapastangan kay Mr. Taylor. Nagsalita ng walang tigil si Forrest, pero hindi siya pinansin ni Violet at tinignan ang mga tao. May hinahanap siya. Biglang yumangay ang mga tao. Narinig mo ba ang huling sinabi ni Mr. Smith? Ang Taylor Group. Kaya pala ang galang ni Mr. Smith. Ngayon alam ko na. Ang Taylor Group naman pala. Naliwanagan ang mga tao. Siyempre, may mga tao pa din na hindi nauunawaan ang sitwasyon. Pero, nang marinig nila ang lahat ng komento sa paligid, ang mga taong iyon ay nagawa na din makuha ang sitwasyon. Nagbago ang kanilang kalituhan at naging gulat at hindi makapaniwala. Nang makita ang dramatikong reaksyon ng lahat ng mga tao, wala akong masabi. Kahit na alam ko na ang Taylor Group ay mayaman at makapangyarihan, ang lahat ng ito ay nasa level ng tsismis. Hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung gaano kalakas ang kumpanyang ito. Ngayon, ang kanilang mga reaksyon ang nagmulat sa akin kung gaano kalaki at maimpluwensya ang kumpanyang ito. At, siya ay isa lamang assistant. Ako nga ba, sa katunayan, ay ang anak ng presidente ng Taylor Group. Nagsimulang uminit ang aking katawan. Pinagpapawisan ang aking mga palad at may naririnig akong matining sa aking tenga. Kinakabahan ako. Sa may entrance ng club, si Violet, na hindi pinapansin si Forrest, ay nagpatuloy na suriin ang mga tao. Hindi niya ako makita. Tumayo ako para lapitan siya. Pero tignan mo nga naman, si Johnny, ang mahal naming puta, ay hinarangan ako. Hanggang dyan ka lang. Sino ka sa tingin mo para lumapit doon? Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Nagpakita ng malademonyong ngiti si Johnny. Pero gusto ni Mr. Smith na malinis ang buong club. Kaya bakit mo naman naisipan na maglakad papunta sa ends ng Kaya bakit mo naman naisipan na maglakad papunta sa entrance ng club? Maiinis lang siya sa'yo at magagalit lang si Mr. Smith sa'yo. Tumango si Don bilang tugon sa mga komento ni Johnny. Oo, kahit si Johnny ay kailangan na magpakita ng paggalang, sabi niya, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Bakit ang isang basura na kagaya mo ay sinusubukan na pumunta doon? Gusto mo na bang mamatay? Papatayin mo kaming lahat. Isa kang tanggang talunan. Umuwi ka na lang at magjakol. Isa kang kahihiyan sa sangkatauhan. Paano nahulog ang loob ko sa isang tanga? Mapait kong naisip. Sa sandaling tumapak ako sa loob ng silid na iyon hanggang sa ngayon, naipon na ang galit at sama ng loob ko. Natatakot ako na mawalan ako ng kontrol at gumawa ng eksena. Pero may parte ko na binubulungan ako tungkol sa matamis na paghihiganti, at dahan-dahan akong huminga, pinilit ko ang aking sarili na kumalma. Pinapangaral nila ang kakayahan ng pera, at kung gaano kalayo ang mararating mo gamit nito. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang makamit ng pera. Ako ang hinahanap niya, sabi ko, nang may malamig na boses. Nanigas ang ilang tao sa aking harapan. Anong sinabi mo? Tinuro ako ni Johnny, at tinawanan. Ang babaeng galing sa Taylor Group ay naparito para makita ka. Huwag mo nga akong lokohin. Hahaha, magbigay ka naman ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Papatayin mo ko sa kakatawa dito. Pinandirian ako ni Don. Gail, paano mo nasasabi ang ganyang kasinungalingan? Ang akala ko pa naman ay isa ka lang pulubi. Pero nagkamali pala ako. Isa kang pulubi na may tama sa pag-iisip. Hindi, ikaw ay ang personifikasyon ng isang talunan. Nasusuka ako sa'yo. Masyado bang malakas ang pagkakabugbog ng mga bodyguards ko sa kanya? Naglakad si Johnny papunta sa aking harapan, at naglabas ng maraming pera mula sa kanyang bulsa at binato sa aking mukha. Ito ang regalo ko sa'yo. Pumunta ka ng ospital at patignan mo yung utak mo kung kaya pa nila ayusin ito. Kahit paano naman, maging tapat kang talunan sa hinaharap. May tiwala ako sa'yo. Huwag mong takutin ang mga tao sa pagsasabi ng kalokohan.
Humagalpak si Don sa kakatawa nang makita ang eksenang ito, at hindi lang siya, pati ang mga tao na nasa paligid namin ay sumali na din. Talunan. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Isa lang itong baliw na pulubi na baliw sa pera. May tama ang utak mo, tama. Kailangan natin siyang bantayan. Kapag pumunta talaga siya sa may entrance ng club at mapasama ang loob ng mga bigatin, mapapahamak tayo. Mga komentong puno ng panunuya ang aking narinig. Naging malamig ang aking puso. Pero ang komosayon ay matagumpay na natawag ang pansin ni Violet. Napatingin siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang ingay. Kaagad na lumiwanag ang kanyang mga mata at pinuntahan ako. Nakasunod naman sa kanyang likuran ang 8 bodyguards na nakasuot ng itim na kurbata. Bahagyang nagulantang, sumunod si Forrest. Nagulat ang mga taong nagkakagulo. Isang mapagmataas na aura ang nagpanigas sa kanila. Puta, bakit siya papunta dito? Hindi ko alam. Maingay ba tayo? Nagalit ba natin siya? Tumahimik ka. Nang makita nila na papunta si Violet sa aking direksyon, biglang natigil ang tawanan ng mga tao. Nilamon sila ng takot nang makita nila itong papalapit. Click, click, click. Ang tunog ng kanyang high heels ay malutong habang tumatama ito sa lupa. Habang naglalakad siya, natahimik ang lahat ng mga tao, at parang mga maamong tupa, binigyan nila ito ng daanan. Nang hindi natitinag, nagpatuloy si Violet sa paglalakad. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpatabi sa mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Johnny, nang makita si Violet na palapit ng palapit. Sa wakas, nakatayo na din sa aking harapan si Violet. Bahagya akong ngumiti at binuka ang aking bibig para magsalita, pero inunahan ako ni Johnny. Miss, ako nga pala si Johnny Miller. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Namumula ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan, sinubukan niyang umarte na maginoo. Bahagyang napasimangot si Violet at malamig na sinabi ang dalawang salita. Les, buwisit. Malinaw na nagulantang si Johnny. Nakita niya ang malamig na tingin ni Violet at walang malay na napaatras. Isa talaga siyang nakakabighaning binibini. Inobserbahan ko si Violet. Tinitigan ako and Violet at nagpakita ng isang banayad ng ngiti. Magalang ang kanyang boses. Mr. Taylor, hindi naman po ako na late, tama. Ang ngiti niya ay parang isang namukadkad na bulaklak sa may yelo. Nakakapanginig ng kaluluwa. Tumanggo ako ng bahagya. Paano nangyari ta? Sigaw ni Johnny. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, at ang nanlaki ang kanyang mga mata para bang nakakita siya ng multo. Kaagad na namutla ang kanyang mukha. Bumigay ang kanyang mga binti, at nanginag ang kanyang katawan. Nagsimula siyang magsalita ng walang buhay, paano nangyari ta? Talaga bang hinahanap siya nito? Paano naging possible ta? Katabi niya, wala din pagkakaiba si Don. Na para bang tinamaan ng kidlat ang kanyang katawan, nakatitig sa akin si Don at hindi makapaniwala. Nanigas ang kanyang katawan. Sinubukan niyang magsalita ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang bibig. Hindi sila pinansin ni Violet at lumapit. Isang mabangong halimuyak ang dumampi sa aking mukha. Naglabas siya ng isang puting panyo at dahan-dahan na pinunasan ang aking mga pisngi. Nagulantang ang lahat sa sumunod na nangyari. Walang nakaisip na mangyayari ang bagay na ta. Walang nakahula sa kanila na ang maganda, malalarawan na babaeng ito ay pupunta para makita ako. Sa kanilang mga mata, ang aming relasyon ay malalim. Sa loob ng ilang sandali, pinanood ko ang mukha ni Forrest na napuno ng gulat bago naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Malinaw na alam na niya ang aking importansya. Hindi pa din makapaniwala si Johnny, puno ng inggit ang kanyang mga mata. Tinakpan ni Don ang kanyang bibig at napatulala sa akin. Ang distansya sa pagitan namin dalawa ni Violet ay mga ilang sentimetro lang. Malinaw kong nakikita ang kanyang magandang tenga at leeg. Kiniliti ng kanyang halimuyak ang aking ilong nang huminga siya sa aking tenga. Sir, para sa inyong kaligtasan, pwede ko lang kayong tawaging Mr.
Taylor sa publiko, bulong niya sa akin. Ngayon, sila bang dalawa, sumenyas ang kanyang mga mata sa kanila Johnny at Dawn. May nakita siguro si Violet na mga larawan ni Dawn. Para kumpirmahin ang aking pagkatao, malamang ay inimbestigahan din nila ang relasyon at buhay ko. Si Dawn, ang aking girlfriend, ay natural lang na bahagi ng kanilang investigasyon. Nang makita niya na nakayakap si Dawn sa braso ni Johnny, naging malamig ang kanyang mga mata. Napagtagni-tagni na niya ang lahat. Hindi ko na kailangan pang magsalita bago niya nalaman na ang mga taong iyon ang punot dulo ng pinakanakakahiyang pangyayari sa aking buhay. Tumanggo ako. Naiintindihan ko, pakiusap at ako na ang bahala sa lahat. Pinunasan ni Violet ang dugo sa aking mukha at umatras. Unti-unting naglaho ang mahalimuyak na amoy. Nabalot ng dismaya ang aking puso. Tinignan ni Violet ang dagwang panyo at tinignan ang sugat sa aking noo. Naging malamig bigla ang paligid kasabay ng kanyang aura na naging malamig. Nakatitig siya sa kanila Johnny at Dawn, walang ekspresyon. Maiksi lang ang buhay. Tiisin niyo lang. Mabilis lang tong matatapos. Nalugmok ang mga mukha nila Johnny at Dawn. Ramdam nila ang lamig ng mga salita nito, kahit na hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpakita ng hindi kaaya-ayang ngiti si Johnny. Habang nauutal, sinabi niya, "Miss, meron ba tayong hindi pagkakaunawaan?" Hindi. Malamig na sinabi ni Violet, anumang pagkakasalang ginawa laban kay Mr. Taylor ay hindi mapapahintulutan.